You're mine at mananatili ka sa piling ko hanggat gusto ko. Madiin at may halong pagbabanta na bigkas ng lalaking kaharap ni Priscilla Alexa Romualdez. Hindi niya akalain na sa simpleng pagtakas niya sa kasal sa lalaking itinalaga ng sarili niyang ama ay mapupunta siya sa kamay ni Luther Montero Blanco. Ang lalaking pinagbentahan niya ng kanyang virginity. Ang lalaking kailan niya lang nalaman na tiyuhin pala ng kanyang ex-boyfriend. Kakayanin niya kayang makisama sa isang lalaking umpisa pa lang, alam niyang katawan lang ang habol sa kanya. O pikit mata siyang mananatili sa tabi nito, alang-alang sa may sakit niyang ina. Alexa POV. Bitbit ang birthday cake, excited akong pumasok sa loob ng elevator. Ngayong araw ang birthday ng boyfriend ko si Daniel Blanco at gusto ko siyang sorpresahin. Alam kong malaki ang tampo nito sa akin kaya ilang linggo na din itong hindi ako dinadalaw. Hindi din to sumasagot sa lahat ng tawag ko na labis kong ikinabahala. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin nawawalang sama ng loob nito sa akin. Ilang beses na kasi nitong hiniling sa akin ang pakikipagtalik pero ayaw ko itong pagbigyan. Para kasi sa akin, ang pakikipagtalik ay para lamang sa dalawang taong kasal na at hindi pwede sa magnobyo at magnobya pa lang. Yun ang dahilan kaya sa nakalipas na halos 2 linggo, wala na akong naging balita pa kay Daniel. Pero ngayong araw, dahil birthday niya ngayon, sosorpresahin ko ito. Ibibigay ko ang kung ano man ang nais nito bilang birthday gift at para bumalik na sa dati. Ang pagsasama naming dalawa. Mahal ko si Daniel at kaya kong gawing lahat ng nais nito para lang maging masaya to. Tutal naman, 2 taon na kaming magkarelasyon at panahon na siguro para pagbigyan ko ito sa matagal nitong hiling. Yun ay ang maangkin ang aking katawan. Pagkabukas ng elevator sa 3rd floor ng condo building kung saan nakatira si Daniel, dali-dali na akong lumabas. Naglakad patungo sa room 301 at hindi na nag-abala pang mag-doorbell. Kabisado ko ang passcode ng condo unit nito, kaya naman dali-dali kong pinindot yon at pinuksan ang pintuan. Pagkabukas ng main door, walang pag-alinlangan na kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid. Pinapakaramdaman ko rin kung nandito pa ba si Daniel hanggang sa dumako ang paningin ko sa pintuan ng silid ko saan may narinig ako mahinang ingay. Dahil bahagyang nakaawang yon, excited ako naglakad patungo doon at mabilis na sumilip para lang magulat sa aking nakita. Ah, Daniel, deeper. Ayan na, ayan na. Maingay na bigkas ng babaeng kaulayaw nito sa ibabaw ng kama habang walang patid sa pag-ungol. Para akong pinako sa aking kinatatayuan sa nasaksihan kong iyon. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita kasabay ng pagpatak ng masaganang luha mula sa aking mga mata. Hindi ko inaasahan na maaabutan ko si Daniel. Sa hindi kaaya-ayang gawain, kaya siguro hindi na siya nagpapakita sa akin itong mga nakaraang araw dahil abala na siya sa ibang babae. Shit, Alvira. Ayan na rin ako. Malapit na ako. Narinig ko namang sambit ni Daniel na akala mo sarap na sarap siya sa ginagawa niya. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa aking nakita. Pakiramdam ko, biglang nalaki ang ulo ko. Kasabay ng pagkalaglag ng cake na hawak ko sa sahig ni siyang dahilan kaya lumikha yun ng ingay kaya sabay silang napatingin sa gawi ko. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha ni Daniel nang mapansin niyang presensya ko at bago pa siya makapagsalita, dali-dali na akong tumalikod at naglakad patungo sa may sofa. Hindi itong inaasahan ko dahil ang akala ko ay isang mabait at matinong boyfriend si Daniel. 2 taon na kami magkasintahan at siyang palagi kong karamay sa mga panahon na kailangan ko ng taong masasandalan. Lalo na ngayon na may sakit ang ina ko. Alexa, narinig kong tawag ni Daniel sa pangalan ko. Hilamang luha sa mga matang napatitig ako sa kanya bago ako umiling-iling. Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko, Daniel? Tanong ko. Napansin ko na tigilan siya kasabay ng galit sa mga matang tumitig sa akin. Anong iniiyak mo dyan? Lalaki ako at may mga pangangailangan ako na hindi mo kayang ibigay. Seryoso niyang sagot sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat kasabay ng galit na biglang umusbong sa puso ko. Pangangailangan?
Niloko mo ko't ikaw pa talagang may ganang manisid sa akin ngayon. Galit kong sagot sa kanya. Alexa, ano ba? Sa tuwing magkikita tayo, ganito na lang ba palagi? Kung hindi mo kayang pinapagawa ko, edi umalis ka na. Hindi kita kailangan at hindi ko kailangan ng kasing arteng girlfriend na kagaya mo. Galit niya ring sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Lalo nagunahan sa pagpatakang luha mula sa aking mga mata. Bago ako napatitig sa babaeng kaulayaw niya kanina. Sa ibabaw ng kama na ngayon ay kakalabas lang ng silid habang may nang iinis ng ngiti na nakaguhit sa labi. So, sa dinami-dami ng mga babaeng pinalit mo sa akin, ang anak pa talaga ng kirida ni Daddy? Malakas ang boses sa tanong ko kay Daniel. Napahalakhak naman ito sa bibaling ng tingin kay Elvira. At walang sabi-sabing nilapitan at sa mismong harapan ko, binigyan niya ito ng malutong na halik sa labi. Yes, siya nga, and I'm happy with her. Walang arte sa katawan na kagaya mo, and I think natagpuan ko ng babaeng makapag-satisfied sa lahat ng cravings ko. Nakangisi niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko talaga akalain na may ganitong side pala sa pagkatao ni Daniel at sobrang sakit isipin na mukhang matutuldukan na ang 2 taon naming relasyon. Dahil sa walang kwentang paliwanag ni Daniel, no choice na ako kung hindi ang lumabas na sa condo unit niya. Hilam ang luha sa aking mga mata na naglakad ako patungo sa elevator at pinindot ang button. Habang naghihintay ako sa pagbukas ng elevator, dumating naman ang nakangising si Elvira. Wala talagang kahihiyan ang babaeng ito, mana sa kanyang ina ni isang kabit na sumira sa masayang pagsasama ng mga magulang ko noon. Masakit ba? Sabi ko naman kasi sayo noon, kukunin ko lahat ng sayo eh. Nakangisi niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa nakasarang pintuan ng condo unit ni Daniel bago ko hinarap si Elvira. Yeah, hindi na nakapagtataka yun dahil nasa dugo niyo naman talaga ang pagiging makate. Nakangisi kong sagot sa kanya kahit na ang totoo, gusto ko nang sumabog ang dibdib ko sa matinding galit. Kaagad namang naningkit ang mga mata niya kasabay ng pag-angat ng isa niyang kamay at akmang sasampalin niya sana ako. Kaya lang mas mabilis ako't nahawakan ko yun. Kasabay ng pag-angat ng isa kong kamay at diretso yung lumagapak sa pisngi niya. Lumikha yun ng malakas na ingay dahil sa sobrang lakas, kasabay ng galit na sigaw na biglang kumawala sa lalamunan niya. Sinampal mo ko? Galit niyang sigaw sa akin. Bumakat pa nga ang palad ko sa pisngi niya at sobrang pula nun. Sino bang nauna? Self-defense lang ang ginawa ko at hindi ako papayag na basta mo na lang akong saktan. Galit kong sigaw pabalik sa kanya. Hindi naman siya nakaimik pero nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ng elevator at mabilis na akong pumasok sa loob. Subukan mong sumabay sa akin dito sa loob at hindi lang sampal ang matitikman mo sa akin. Puno ng pagbabanta sa boses na bigkas ko. Kaya naman natigilan siya. Hindi na siya gumalaw pa sa kinatatayuan niya hanggang sa sumara ang pintuan ng elevator. Sa kabila ng sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon, kahit papaano, lihim naman na nagdiwang ang kalooban ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasinda ko si Elvira at malaking bagay sa akin yon. Kahit na kaunti lang, nakaganti man lang ako sa ginawa niyang pangaagaw sa akin sa boyfriend ko. Diretso akong lumabas ng vicinity ng condo building kung saan nakatira si Daniel. Alam kong simula ngayong araw, tuluyan na akong tinalikuran ng lalaking akala ko magiging kakampi ko sa lahat ng oras. Kagaya sa sarili kong ama, tuluyan na rin siyang nakuha ng babaeng labis kong kinamumuhian at wala na akong magagawa pa kundi ang tanggapin na lang. Ganun talaga siguro ang buhay, hindi sa lahat ng oras kampi sa iyo ang kapalaran. Wala sa sariling naglakad ako patungo sa may sakayan sa sobrang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon, hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Ano ba? Wala akong payong eh. Bakit ngayon pa umulan? Malakas kong bigkas nang maramdaman kong pagbuhos ng malakas na ulan. Wala sa sariling napatingin ako sa langit kasabay ng malakas na busina ng sasakyan sa kung saan.
Tulala ako napabaling ang tingin doon at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin kong sasakyan na parating. Gustuhin ko mang umiwas kaya lang parang pinako naman ang mga paa ko sa aking kinatatayuan. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko para hintayin ang pagtama ng sasakyan sa katawan ko. Pero laking gulat ko dahil hindi nangyari yon. Bagkus, isang baritonong boses ang bigla na lang nagsalita. Are you crazy? Kung gusto mong mamatay, pwede bang huwag kang mamerwisyo ng iba? Galit na bigkas nito. Dahan-dahan kong dinilat ang aking mga mata at hindi ko mapigilan na mapasinghap na sumalubong sa paningin ko ang seryosong muka ng isang lalaki. Ang gwapo niya. Impression na kaagad na sinisigaw ng utak ko. Mukhang nakakatakot ang kanyang aura dahil matalim ang kanyang mga matang. Nakatitig sa akin pero ang gwapo niya. Siguro kung hindi lang ako broken-hearted ngayon, baka nagka-crush na kaagad ako sa kanya eh. Are you done? Seryosong tanong niya sa akin. Ha? Sagot ko naman. Hindi ko gets kung anong ibig niyang sabihin pero noong napansin ko na nagsalubong, ang kilay niya doon na ako biglang kinabahan. Sorry po. Sorry. Mahina akong bigkas gamit ang nanginginig kong boses. Hindi naman kasi uubra kung mangangatwiran ako dahil kasalanan ko. Hindi ko na malaya na nandito pala ako sa gitna ng kalsada at buti na lang talaga at hindi niya ako nabundol. Akmang maglalakad na sana ako paalis nang bigla na naman siyang magsalita. Miss, bakit ka umiiyak? Money? Lack of money? Maybe I can help you as long as mag-enjoy ako sa serbisyo mo. Seryoso nitong bigkas na nagpahinto sa aking paghakbang. Naramdaman ko naman ang paglapit niya sa akin kaya dahan-dahan akong umikot paharap sa kanya kung saan huling-huli ko siya kung paano niya ako suyurin ng tingin mula ulo hanggang paa. Pervert! Hindi ako bayarang babae kaya tigilan mo ko. Biglang digsa ng galit sa puso ko kaya hindi ko na mapigilan ang mapasigaw. Imagine, muntik niya na akong mabangga. Napagkamalan niya pa akong prostitute. Basang-basa ang damit kong kulay puti at kitang-kita ko kung ano man ang nasa loob ng damit mong yan. Willing akong bayaran ka kahit na magkano. Matikman lang kita, just for one night. Garalgal ang boses na bigkas niya na lalong nagpadoble sa init na ulo na nararamdaman ko ngayon. Gosh, anong klaseng tao siya? Bakit napakabastos niya? Pero wala akong balak patulan ang kamanya-kanya kaya walang sabi-sabi na mabilis na ako naglakad paalis. Baka kasi kung ano ang maisip niyang gawin sa akin eh. Isa pa, lalong lumakas ang ulan at basang-basa na ako. Kahit na broken-hearted ako, kailangan ko magpatuloy sa buhay. Hindi uso sa akin ang magmukmok sa isang tabi at umiyak dahil kailangan kong kumilos at magtrabaho. Ano po? Kailangan ng paunang bayad na kalahating milyon para maoperahan si Mommy? Mahinang tanong ko kay Dr. Santos. Pakiramdam ko para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Ano ba namang buhay to? Hindi pa nga ako nakakabawi sa hiwalayan naming dalawa ni Daniel. May dagdag isipin na naman ako. Yun ay ang pera na kakailanganin para sa surgery ni Mommy. Pagka-uwi ko ng bahay kanina, naligo lang ako at nagbihis at diretso na ako dito sa ospital para bisitahin si Mommy bago ako papasok sa trabaho. Hindi ko naman inaasahan na inaabangan pala ako ni Dr. Santos ang pagdating ko para sabihin sa akin ang kondisyon ni Mommy. Ilang buwan ng delay ang surgery nito dahil wala na akong maipong pera para dito. Hindi ko alam kung saan kamay ng Diyos ko kukunin ng ganong kalaking halaga dahil ang kinikita ko sa pag-waitress sa isang bar ay kulang pa nga sa pang-araw-araw naming pangangailangan at mga gamot. I am sorry, Ms. Romualdez. Kinakalungkot kong sabihin na kapag hindi maisagawa ang surgery ngayong buwan, baka hindi na kayanin ng mommy mo ang sakit at lalo pang malagay sa alanganin ang buhay niya. Seryosong wika ni Doc Santos. Hindi ko natuloy mapigilan pang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Kung hindi sana kami inabandona ni Daddy at nakiapit sa ibang babae, hindi sana to mangyayari kay Mommy. Hindi sana mapabayaan ang sakit nito. Pagkatapos namin mag-usap ng doktor, laglag ang balikat na naglakad ako patungo sa ward para silipin si Mommy. Sa totoo lang, pagod na ako. 21 anyos pa lang ako pero feeling ko pasan ko ng mundo. Nag-aaral ako sa araw at nagtetrabaho sa gabi, tapos sinisingit ko pang pag-aalaga kay Mommy.
Para na nga ako mababaliw sa sobrang stress. Rita, kamusta si Mommy? Pagdating ko sa ward, nadatnan kong tulog si Mommy at ang kababata kong si Rita ang nakabantay dito. Mabuti na lang talaga at mabait ito't minsan nagpe-presenta siya na bantayan ng kahit na 3 oras lang si Mommy dito sa ospital. Pagkatapos niyang kumain nakatulog din naman kaagad siya. Huwag ka mag-alala Alexa, ako na munang bahala sa Mommy mo. Nakangiti nitong sagot sa akin. Salamat Rita ha, ang laki na ng utang ko sa'yo. Hayaan mo, makakabawi din ako sa'yo pagdating ng araw. Madamdami ko sagot sa kanya. Ano ka ba? Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan. Magkababata at magkaibigan tayo kaya sino pa ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang? Sige na, pumasok ka na sa trabaho mo. Ako na munang bahala dito. Hihintayin kong pagbabalik mo para sabay na tayong umuwi. Pwede naman ako magpuyat ngayon dahil wala naman tayong pasok sa school bukas. Nakangiti nitong sagot sa akin. Nagpasalamat ulit ako sa kanya bago ako umalis. Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang high-end na bar. Puro mga foreigner at mayayamang tao ang mga customers. Malaki ang tip na natatanggap ko kaya pinagtsatsagaan ko. Kahit na masama ng tingin sa akin ng ilang mga kapitbahay namin sa squatters area kung saan kami ni Mommy ngayon nakatira. Ayos lang. Ang importante kumita ako ng walang inaagabrayadong tao. Mga bayarang babae lang daw kasi ang nagtatrabaho sa mga bars. Walang mga dignidad at kahiya-hiya. Hindi ko na lang pinansin dahil kailangan ko talaga ng pera ngayon. Si Mommy ang mas priority ko kaysa dignidad na yan. Mabuti na lang at nakasakay kaagad ako pagdating sa sakayan ng jeep. Hindi din gaanong ka-traffic kaya mabilis ako nakarating sa bar. Diretso akong naglakad papunta sa locker at mabilis na nagpalit ng uniform. Yes, uniform at super iksi. Kita ang cleavage pati nakita ko. Noong una hindi ko masikmurang isuot pero hindi nagtagal nasanay na rin ako. Yun nga lang, hindi na mabilang kung ilang beses na akong nahipuan ng mga manyakis na customers. Uy, Alexa, nandito ka na pala. Bilisan mo dahil kanina ka pa hinahanap ni manager. Kaagad ng wika ng kasamahan kong waitress na si Marisa. Nagkukumahog ako ng labas mula sa bag ko ang kikay kit ko para mag-apply ng makeup. Hindi pa naman ako late may 5 minutes pa ako para mag-start ng work ko. Sagot ko naman. Natawa naman ito at naupo sa isang mataas na upuan na tinitigan ako. Balita ko, gipit ka raw ngayon. Gusto mo ba ng racket? Maya-may tanong ni Marisa sa akin. Kaagad naman ako napatitig dito. Racket? Ibig sabihin may offer siya sa akin na trabaho na pwede akong kumita ng malaking pera. Well, ayos din yun. Open ako sa ganung trabaho ngayon lalo na't broken-hearted ako. Racket? Anong racket yan? Hindi ba ako lugi dyan? Tanong ko, natawa to. No dear, malaking perang involved dito. Let's say, tumataginting na 200,000 pesos. Tatawa-tawa nitong sagot. Kaagad na lalaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Gulat ako sa narinig na halaga. What? As in? Excited kong tanong. Pakiramdam ko, biglang nabuhay ang dugo ko sa mga sandaling ito. Pati yatang mga mata ko ay nagniningning sa matinding antisipasyon. Bigla ko rin nakalimutan na broken-hearted pala ako. Yes! Ganyan kalaki. Siguro naman pasok ka sa requirements na hinahanap nila. Hindi na kasi ako pwede kaya sa'yo ko na lang sinabi to. Nakangiti nitong wika, sabay tayo at lumapit sa akin. Teka lang, anong klaseng trabaho pala yun? Tanong ko. Hinagod niya ako ng tingin ni mula ulo hanggang paa bago nagsalita. May mayamang lalaki na naghahanap ng babaeng berhen na gusto niyang makatalik. One night stand, ang kapalit ng perang nabanggit ko sa'yo kanina. Gusto mo bang itry? Tanong nito habang may ngiting nakaguhit sa labi. Kaagad na lalaki ang aking mga mata sa gulat. What? Virgin? Tanong ko, kaagad itong tumango. Yes! Virgin ka pa, hindi ba? At nangangailangan ka ng pera para sa pagpapagamot ng mommy mo. Bakit? Ayaw mo subukan? Tanong nito. Hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Wala ng oras. Ngayong gabi nila kailangan ng babaeng birhen. Nag-backout ang unang nakasalang at wala silang choice kung hindi maghanap ng iba. Sagot nito. Kung ganon, wala na pala akong time para mag-isip. Malaking perang involved at hindi ko alam kung kaya ko bang ipagkaloob ang sarili ko sa isang estranghero kapalit ng pera.
Think about it. Remember, bihira lang na may dumating na offer sa buhay natin. Kung ako sa'yo, i-grab mo na. Kaysa naman magtiis ka sa bar na ito na makailang ulit ka nang nabastos, hindi ba? Muli nitong pang-uudyok. Saglit akong nahulog sa malalim na pag-iisip. Kaya ko bang ibenta ang virginity ko kapalit ng pagpapagamot kay mommy? Sa bagay, ayos lang siguro na ibenta kong virginity ko. Tutal naman hiwalay na kami ng manloloko kong boyfriend. Kaysa naman kung sino-sinong gagong dyan ang makinabang sa virginity ko. E pagkakitaan ko na, magagamit ko pa ang pera para maipagamot si mommy. Kaya lang naguguluhan ako, natatakot ako. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang makipagtalik sa isang lalaki kapalit ang pera. Hindi ko alam kung kaya ba ng sikmura ko ang pasukin ng ganong trabaho. Kung willing lang sanang walang kwenta kong ama, nabigyan ako ng pera para pampagamot ni mommy. Wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko mapagamot si mommy. Siya na lang ang meron ako ngayon at hindi ko talaga siguro kakayanin kung sakaling may masamang mangyari dito. Okay, payag ako. Sagot ko sa nanginginig na boses. Kaagad namang gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Marisa. Tinitigan ako mula ulo hanggang paa bago tumango. Isang gabi lang, Alexa. Pagkatapos nito, kayang-kaya mo nang ipagamot ang mommy mo. Nakangiti nitong sagot at nilapitan ako. Hindi ako nakaimik. 200,000 ang offer at kulang pa yon sa hinihinging bayad ng hospital para maoperahan si mommy. Bahala na. Sabay naming nilisan ni Marisa ang bar. Hindi na kami nagpaalam sa aming manager. Absent na muna siguro kami or baka pagkatapos ng gabing ito. Hindi na muna siguro ako papasok. Magpapahinga na muna siguro ako dahil pagod na din kasi ang katawang lupa ko. Dumaan lang kami sa apartment ni Marisa. Pinahiram niya ako ng sexing damit at inayusan. Pagkatapos ay may isang sasakyan na sumundo sa amin. Dinala kami sa isang private resort na pag-aari umano ng lalaki na nakabili sa akin ngayong gabi. Yes, nakabili ang term. Masakit mang isipin na buong gabi niya akong nabili at pwede niyang gawin lahat ng gusto niya sa katawan ko. Kapalit ng 200,000 pesos. Nakakalungkot pero may pagpipilian pa ba ako? Syempre wala na. Nandito na ako eh. Wala nang atrasan. Miss Alexa, right? Pagkaakyat mo ng hagdan, unang kwarto, left side. Pumasok ka sa loob, mahiga sa kama. Hintayin mo pagdating ni Master at sundin mo lahat ng gusto niya. Wika ng lalaking sumundo sa akin sa apartment ni Monique. Hindi na sumama si Marisa dito sa loob ng villa. Kaya naman kahit na natatakot ako, pilit kong nilalakasaan ang loob ko. Yes sir, sagot ko at halos manginig ang tuhod ko na nag-umpisa na akong humakbang papasok ng villa. Ito na marahil ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Pakiramdam ko para akong bibitayin ng mga sandaling ito. Ang hirap isipin na nandito ako sa lugar na ito para ibenta ang dangal ko. Mabilis akong nakarating sa second floor ng bahay. Sinunod ko ang instruction ng lalaking sumundo sa akin. Pumasok ako sa kwarto at kaagad kong nalanghap ang kakaibang amoy sa loob. Madilim ang paligid at tanging pinaghalong amoy ng yosi at pabango ang nalalanghap ko. Kinakabahan man, wala akong choice kung hindi pumasok sa loob at kaagad na nahiga sa kama. Hihintayin ko lalaking nakabili sa dangal ko. Hindi ko maiwasan ang pagpatak na luha sa aking mga mata. Dahil sa nararamdamang lungkot, aminado ako sa sarili ko na natatakot ako. Halos 5 minuto din akong nanatili sa kwarto. Nang dahan-dahang bumukas ang pintuan. Kaagad ako napatitig doon nang mapansin kong pagpasok ni isang bulto ng tao. Hindi kita ang kanyang mukha dahil madilim ang buong paligid. Babangon sana ako nang pagalit itong nagsalita. Ano kayang mangyayari sa gagawing pagbebenta ng sarili ni Alexa? Sino kaya ang lalaking makakawan na stand niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.